Welcome dito po sa ating munting channel, ang Super Pinoy Reaction TV. Ako po si Lemuel Castillo. Good day po sa inyo. Samahan po niyo ako sa kauna-unahang episode ng atin pong Super Pinoy na kung saan ay maghahatid tayo ng mga reaksyon sa mga socio-political and current affairs affecting Filipinos. At ngayon pong ating bibigyang pansin po ang isa sa mga napakainit na balita sa ngayon. Itong tungkol sa ipinahayag ni Maharlika na di umano'y meron siyang ebidensya na galing sa PIDEA na magpapatunay na may record na meron ng planong operation para i-bypass ang ating Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. Kaya ngayon po ay nais ko pong ibigay sa inyo ang impormasyon na meron ho akong natanggap na galing sa isang tao rin po na nagpadala nitong pulboronic na ito. At ito'y ating pag-uusapan niya sapagkat hindi na niya matiis. Kay tagal-tagal na daw ay hindi po inilalabas itong tungkol dito sa pulboronic na inakusahan sa ating presidente. Ay bago natin pag-usapan yan, ay pakinggan natin kung ano yung pinahahayag nitong si Maharlika na kumalat, pero ito po'y dinibank na ng PIDEA kahapon na nagsasabing itong ipinalabas niya ay fake news. Sapagkat napakadali na sa panahon ngayon, marami ng AI ngayon na technology para i-fake ang mga ganitong mga dokumento na ikinakalat po ngayon sa internet. Pakinggan po natin yung pinahayag po niya noong isang araw. Okay? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At finorward sa kanya noong siya ay presidente niya. At kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o nagbabangag-bangag sa pulburon. Ito po ay confidential report from PIDEA, but para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisinghot kasama yung kanyang mga amiga sa Davao City. Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng eroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr. noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang presidente ninyo ngayon ay isang bangag, ay isang pulboronic based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito. Okay, yan po yung pinalabas niyang pahayag na meron na siyang evidence number 1. Pero may tumawag sa atin, isang informant, at ito'y nagtatago po sa boses na ating paririnig, ay hindi niya naman tiis itong babaeng hitad na ito. Kanyang ipinadala po sa atin itong kanilang inaantay na pulboronic. Isang top secret po ito.
At narito po yung boses po niya at pakinggan po natin yung nagpadala po nitong sulat sa atin at nais nating i-expose po yan. Hindi ko na matiis. Kailangan ilabas na natin itong pulburonit na pinagsasabi ni Maharlika. Kaya matagal na niya yung sinasabi. Taon na hindi pa rin niya nilalabas. Kagaya ng pinangako niya sa akin. Kaya kung ano na pang pinagdaldal ng babae niyan, ay sa'yo ko na ipinadala yung pulburonit na yan. Yung pulburonit na yan ang naglalaman ng ebidensya na pinagsasabi ni Ali Roque at nitong si Maharlika tungkol sa ating presidente na sinasabi nilang banag. Kaya yan, pulburonit na yan ay pinagkakatiwala ko na sapagkat nanganganib na buhay ko. Ikaw lang bahala magpakita ng pulburonit ni Maharlika. Ay sana pag-ingatan mo yan sapagkat nako ay napakahirap. Inahalap na ako ng mga talangka. Yung mga talangkang yan. Ito ang pulburonit na matagal lang binibigin tinatago sa iyo na sinasabi ni Maharlika. Ang pulburonit na binabanggit din ni Ali Roque. Ikaw na magpakita ng laman ng envelope na yan. At huwag mo namang pakilala ko, itago mo lang ako sa boses na to. Over and out. Okay. Yan po yung nagpadala nitong importante po ito. Sabi niya itong pulburonic na ito ay nais nating bigyan po ito. Kung ano yung kanilang mga binibitin pa na kay tagal-tagal ng pulburonic. Tingnan natin kung ano laman po nitong envelope na ito na ipinadala po sa atin. Yung pag-aakusa nila sa ating presidente, Bongbong Marcos. Ito ba ang pulburonic? Ang pulburonic na inaantay na itinago ni Maharlika. Tingnan natin kung ito na nga ba. Ito nga ba totoo? Ang pulburonic. Tingnan natin. Ito ba? Ito palang pulburonic na ito. Ito ang pulburonic. Ito ba ang pulburonic? Ay napakalaki. Napakalaki nitong pulburon na ito. Ano ba nakalagay na lasa nito? Masapan Peanut Pulburon. Ito pala itong pinadala dito sa envelope na to. Ito ba yung pinatago ng babaeng hitad na yan? Si Maharlika? Tingnan nga natin kung ano. Tingnan. Masarap. Ayun ba yung sinasabi niyang pulburon na ito pala yung pulburon. Pulburonic. Masarap. Ito pala yung pulburonic na natitikman. Napakasarap ng lasa. Masapan Peanut Flavor Pulburon. Yan. Yan ang pulburon. Kaya kayo po, huwag kayong maniniwala dyan sa babaeng hitad na yan. Yung babaeng yan ang super AI ngayon. Artificially intelligent. Dahil uso na yung AI ngayon, ay madali hong magpakalat ng mga peking dokumento. Abay sa patong matapang magcha-challenge sa presidente natin para magpa-drug test. Meron pang blind drug test na kailangan daw maraming ida-drug test ng blind na hindi alam nung medtech kung kanino galing yung specimen. Yan dapat sabi nga yung ganyang klaseng akusasyon. Ang burden of proof ay dapat na kay babaeng hitad. Yung mga talangka. Talangka, mga channeling. Ang pulburon na yan, nako, paninira nyo lamang sa ating presidente. Dati yung babaeng yan suportang-suporta sa ating presidente. Pagkatapos hindi lang nabigyan ng posisyon, abay nung inauguration, umuwi pa yan Pa-party-party pa. Pagkatapos hindi lang nabigyan ng posisyon, ayan,
Kagaya ni Harry Roque, hindi rin nabigyan ng posisyon. Ayan, naninira na lang sa ating presidente. At sabay pa ang mga kung ano-anong mga ikinakalat na mga pro-China pa. Yan po'y napakahirap sa ating sistema bilang mga Pilipino. Yung mentalidad na talangka na naghihilahan sa halip na tayo po ay nagtutulungan. Ikinahihiya po natin yung ganyang klaseng mga Pilipino. Dito na sa Amerika, pinagkakalat pa ang mga fake news, pinagkakalat pa ang paninira sa ating presidente. Kasama na rin yan, ang paninira niyan, para doon sa mga taong bumoto sa ating presidente ngayon na si President Bongbong Marcos. Kaya yan po talaga ating binibigyang reaksyon, yung mga kumakalat na mga pulboronic video di umano para magpatunay, para pabagsakin ang ating presidente. Sino kaya ang mga pumupondo dyan sa mga taong yan, sa mga vlogger na yan? Kalimitan yan, kagaya na nga sinabi ng anak ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, na meron daw ikang mga vlogger na pinopondohan galing sa China. Kaya atin pong binibigyang reaksyon po na yung kanyang kinalat na mga dokumento di umano, sang-ayon nga sa parang galing rekto lang yan . Saan ka nakakita? Pati yung sasakyan. Sasakyan kaya ba naman ni Bongbong Marcos yung mga Toyota Vios? Mazda. Pagkatapos ang nakalagay ng pangalan Bongbong Marcos Bongit. Pero ba naman magre-rate na ang pangalan na hindi pa kompleto? May alias pa. Ay, nako. Yan po ang mga klase ng mga tao na AI. Ang tawag dyan ay artificially unintelligent. Artificial ng intelligent po yan. Ay, nako. Ano? Kaya sa ating po mga overseas workers, mga OFW, mga Pilipino po, tayo po yung mga super Pinoy. Ipagmalaki po natin ang ating pong kakayahan, ang ating pagiging Pilipino. Tayo po ay mga bagong Pilipino po na dapat tayo po ay talagang ipagmalaki natin taas na tayo po ay Pilipino at huwag tayong gumaya sa mga Pilipinong walang ginawa kundi siraan yung ating pong kapwa Pilipino. Panahon na po natin para tayo umunlad po. Na itong mga ganitong klase ng mga politiko, itong mga taong walang ginawa kundi manira sa ating gobyerno, sa halip na tumulong, ay puro kasiraan po ang ikinakalat. Hindi yan po karapat-dapat na paniwalaan. Yung ganyang yung babaeng hitad pong yan, dapat po dyan ay huwag niyong paniwalaan yan, ikinakalat po niyan. Yan ay nagtatago na nga ngayon dahil meron na yung 4 million na isinampang kaso. Ay kailangan yan $4 million. Naghahamon pa na sampahan daw siya ng kaso sa Pilipinas. Dito nga sa California, nagtatago na yan dahil sa sinampang kaso sa kanya sa paninira po niya sa isang tao po na may maayos na business. Ay siniraan po niya sa kanya dahil lang sa di umano'y kalapit ng ating First Lady. Ngayon ay nagtatago po yan. So ito po ang inyong lingkod, Lemuel Castillo po, dito po sa ating Super Pinoy Reaction TV. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Paki-like and share at paki-subscribe. Sana all dito po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat and God bless po.